So, ano kayang sagot ito ni ChatGPT? Eto, at ipakita sa inyo ang sagot ni ChatGPT para maganda ito kasi si ChatGPT kasi natatanong, no? Iba hindi naman matatanong eh. Ayan. So, ang sagot niya dito is, ang tanong ko sa kanya, si Apostol Pedro na ba ang tagapagligtas ng Iglesia Katolika at hindi na si Kristo? Yun kasi ang sinabi ni Natoy Alenton. Magandang tanong yan at mahalagang linawin para hindi tayo maligaw sa maling aral. Ano ang tinuturo ng Iglesia Katolika? Hindi kailanman tinuturo ng Iglesia Katolika ni si Apostol Pedro ang tagapagligtas. Straight to the point. Ano daw? Hindi kailanman itinuturo ng Iglesia Katolika na si Apostol Pedro ang tagapagligtas. Kaya yung sinasabi na yun ni Natoy Alenton ni isa lamang bunga ng kanyang kahibangan. Okay. Sabi naman dito, si Jesucristo pa rin at kailanman ang tanging tagapagligtas ayon sa pananampalatayang Katoliko. Straight to the point. Yan, batay sa mga sumusunod na talata. Unang talata, Gawa 4:12. There is no salvation in anyone else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sino ang tagapagligtas? Si Kristo. Yan. Ang iglesia ba nakakapagligtas? Yes. Pero wala tayong turo ng iglesia ang tagapagligtas. Nakakapagligtas lang. Bakit? Doon kasi naka-channel ang pagliligtas ni Kristo. Next, Jesus said to him sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano ang papel ni Pedro sa simbahan? Ang itinuturo na simbahang Katolika ay si Pedro, ang unang leader ng simbahan o unang papa. Base sa sinabi ni Jesus sa Matthew 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pero hindi ibig sabihin ito na siya ang tagapagligtas. Straight to the point. Ang papel niya ay tagapangalaga o pastol, hindi tagapagligtas. Straight to the point. Ang pagliligtas ay trabaho ni Kristo lamang. Straight to the point. Sino si Natoy Alenton? May abang ano dito ha? Kung si Natoy Alenton ay isang debater o YouTuber na natuturo ng ginawang tagapagligtas si Pedro ng mga Katoliko, malamang ito ay maling pagkaunawa. O sadyang pagbaluktot ng aral ng simbahan upang sirain ito. Isa itong strawman argument. Straight to the point. Sinasabi nilang ito ang paniniwala nyo, kahit hindi naman yon ang opisyal na turo. Straight to the point. Panghuling linaw. Ano ang tama? Si Pedro ay pinuno ng simbahan noong unang papa. Ano ang mali? Si Pedro ang tagapagligtas. Hindi ito turo ng Iglesia Katolika. Ayan, di ba? Nakaka-enjoy kasi isipin kasi na yung ating mga mga kalabas pananampalataya ay patuloy na nagsisinungaling para lang tayo inisin. Hindi sila nagsasawa, no? Na gumawa ng paraan para inisin tayo. Hindi pwede yun eh. Kasi kahit na ano pang dahilan mo, nangiinis ka pa rin. At kung nangiinis ka, alam mo, pun. Tuwa ni mama ang pun. Tuwa ni mama ang pun. Tuwa ni mama ang pun, divine. Wala ni papa ang pun. Tuwa ni mama ang pun. Ngayon, tuloy tayo. So, ano pang sabi ni Natoy Alenton dito? Sabi naman niya dito, dahil naniniwala sila na si Pedro ang may hawak ng susi sa kaharian ng langit,
Kaya hindi na si Kristo ang kanang tagapagligtas, kundi si Pedro. Anong? Si Apostol Pedro ba talaga ay nasa kanya ba talaga, siya ba talaga ang may hawak ng susi ng langit? Bago ko muna basahin yan, atin muna basahin itong binigay niyang mensahe, response niya kay Aldrin Pipito Taytay. Sabi niya dito, basahin mo ito at unawain. Isaias 22:22. Ayan. So, ating basahin yung sinasabi niya dito na Isaias 22:22. Naglo-load ba kasi yung aking Biblia, no? So, ating basahin na Isaias 22:22. Oh, ano ang sabi dito? Tignan natin ha. Ito yung sabi sa naturang talata. Yan. Okay, sabi ganito. Ay, wait lang. Mali yung naano ko. Ito pala, Bible. Yan. Ibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Ibig sabihin, kung sino man ang binigyan ng susi ay may kakayanan itong magbukas na hindi kayang gawin ng iba. May kakayahan itong magsara na hindi kayang gawin ng iba. Sapagkat anuman ang kanyang buksan, hindi yan masasara ni numan. At anuman ang kanyang sarhan, hindi ito mabubuksan ni numan. Ano ang ibig sabihin yan? Binibigyan siya ng authority na magpahintulot at magbawal. Ngayon, yung susi na yan, sino ang tinutukoy dyan na binigyan? Ang tinutukoy dyan na binigyan ay yung, wait lang muna ha, si Eliakim. Si Eliakim ang tinutukoy dyan na binigyan ng naturang susi. Ngayon, pagdating kay Jesus, siya ang may hawak ng susi. Pagdating kay Jesus siya ang may hawak ng susi. Anong nangyari? Mayroon ba siyang pinagbigyan? Mateo 16:18 hanggang 19. Anong sabi dito? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano mang ipagbawal mo sa lupa. O tingnan mo ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Baka sabihin nila, bakit? Binigay na ba? Sabi, ibibigay. Wala namang sinabing binigay ko na sa'yo. Diba? Yun ang kanilang reasoning. Ano ba ang reason ba't ibibigay sa kanya? Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Tanong, nangyari na ba ang pagpapahintulot at pagbabawal? Ang sagot ay nangyari na. Di kung nangyari na, nasa kanya na ang susi ng kaharian ng langit. Kaya nga nangyari na Pero it doesn't follow na nasa kanya ang susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, siya na tagapagligtas. Walang turong ganun. Wait lang, nag-chat sa akin si Larry Silva. Hoy, di ko kilala yan. Sino ba yan? Nag-comment ka daw. Nag-comment ka daw sa post niya. At sinabi mo na kayo naman ang mag-usap. Ngayon lang ha. Okay, so ating matawagan si Brother John Paul. Tawagan si Brother John Paul muna ha. Kasi nagdi-deny si Larry Silva, hindi daw niya kilala. Okay, tawagan si John Paul kung gising na ito. John Paul ako dili. Wait lang ha. Start video call.
Bro, bro, dungog ko nimo bro, dili. Dungog man, dungog. Dungog ko nimo. Okay. Oh, Wait lang ha, ako sang asong ko niya. Wala man kuno kaila si Larry Silva nimo. karon pa mi nagkunta kay Larry Silva, nagchat man me. Ha? Karon pa mi nagchat ni Larry Silva. Asahon ang? Karon pa mi nagchat ni Larry Silva. Oh. Karon mo nagchat ni Larry Silva? Ingon, Oh. ingon siya dire. Sabi niya dito, ingon siya dire, hoy, di ko kilala yan. Sino ba yan? Siya ni comment sa post na ko nga makigtalakayan siya glarawan. Ingna siya, be. Oh, nagchat man me. Ang Oh, tawagan ay, siya. naalala ko na. Siya pala tong nag-chat sa akin ngayon. Nagtanong kung kailan kami mag-usap. Sabi ko ngayon na. Ewan ko lang kung papayag siya. Sukol ka, karon na? Ay nako na mo kus kwartong padre, naman may deliverance ron. Alas 11. Di mo deliverance di ay. Sagdira, tigbak kon ra ni na dire, tigbak kay ra me. Sige. Basta kay set ang July 3 nako ha nga buntag. Kamu ni Larry Silva? Dili ka katuan to kay Emmanuel to. Emmanuel, sige. Sige bro, moro to. Sige, kay magtigbak kay ra may duha siguro, dali ra ni. Tigba kayo lang mong luha, sige. Nadiri akong kamera sa ubos di ay. Okay, so wait lang muna ha, kasi yung ating napatawag muna ako saglit lang.
Grabe. Nabasa ako. Grabe talaga. Woo! Naligo ako ng ulan. Ah, grabe, nabasa ako bigla. Pinabitbit namin ng sako ng bigas. Hoy! Shout out pala dyan kay Ate Joy Pailado, no? Ng Cebu. Sa pagbigay sa amin ng sako ng bigas. Grabe, hiningal ako. Oh. Bigat pala, no? Taga-taga ako din nakabitbit na mabigat. Okay. Grabe. Pinabibito ko talaga ng sako doon. Okay, maraming salamat po sa nagpadala sa amin ng bigas. Thank you po sa inyo. Naway pagpalayan po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, sana nga ba ako noon? Nawala ako bigla eh. Okay, proceed po tayo dito sa ating pagtalakay ngayon, no? So, sabi dito ni Natay Alenton na dahil daw si Apostol Pedro daw ang pinaniwalaan ng Katoliko na binigyan ng susi, siya na daw tagapagligtas ng Iglesia Katolika. Mali yun. Sana hindi mag-iimbento ng kung ano-anong kasinungalingan para ipamukpok sa amin kasi hindi kami tatablan yan. Di ba? Hindi kami tatablan yan eh. At lalo pa kaming nabibless. Alam niyo kung bakit? Sabi kasi ni Kristo, mapalad kayo na pinararatangan ng anumang uri ng kasamaan. Straight to the point. Okay, so dito tayo ngayon sa pagbabasa ng kanyang mga sinabi. Sabi po niya dito, tandaan nyo ha, kung si Eliakim na binigyan ng susi sa kasambahayan ni David, kung ano man ang kanyang pagbuksan, hindi pwedeng isara ni numan. Ano man ang kanyang sarahan, hindi pwedeng pagbuksan ni numan. Si Apostol Pedro, ganun din. Binigyan siya ng susi. Ano man ang iyong ipagbawal sa lupa, pagbabawal ko sa langit. Ano man ang iyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sinabi sa kanya, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Si Simon na may hawak ng naturang susi, nasa kanya under ang lahat ng mga apostol. Under sa kanya. May mga pagkakataon na may nagagawa siyang mali, pinapagalitan siya ni Apostol Pablo kasi nakakagawa siya ng mali. Alangan na mag-tolerate yun. Pero kahit pa pinagalitan siya ni Apostol Pablo doon sa Antioquia, hindi nawawala ang kanyang pagiging leader. Parang ganito, ano? Noong panahong pinapasok ni Pope Francis sa Vatican, yung mga Amazona para i-convert sila. Kasama na ipinasok yung kanilang Diyos-Diyosang yung kanilang Diyos-Diyosan ng mga yung ng mga Amazona. Yung kanilang nakalimutan ko anong Diyos-Diyosan yun. Pinapasok kasama nila yung kanilang Diyos-Diyosan. Maraming mga Katoliko, lalo na sa mga CFD, ang nagalit kay Pope Francis. Pero ang tanong, nung sila ay nagalit kay Pope Francis, nawala ba ang kanyang pagka-leader? Nawala ba ang kanyang pagkasanto papa dahil nagalit mga Katoliko sa kanya? Bakit mo pinapasok ang Pachamama? Pachamama pala yun, Bakit mo pinapasok ang Pachamama sa Vatican? Alam mo naman, Diyos-Diyosan niya ng mga pagano, ng mga Amazona. Strategy na yon para makita ng mga Amazona na kaya silang igalang ng Santo Papa. Kasi yun ang tawag namin na ano tawag doon? Yung nakikipag-communicate ka sa kanila. Strategy niya yon. At dahan-dahang na-convert yung mga Amazona. At dahan-dahang natalikuran yung Pachamama. Ganun po yun. Hindi po kasi ang biglaan Kasi kung bibiglain mo, baka hindi maganda maging resulta. Bibiglain mo. Kaya hindi at saka isang tribo yon. Kung sakali na may nagsabi doon na huwag tayong maniwala rito sa mga taong ito. O ano mangyayari? Di buong tribo at tatalikod sa inyo?
Kasi pag may isang katribo doon na pinili lang manatili sa Vatican, yung pamilya naman niya ang pagbubuntungan nung kanyang kasama sa tribo. Kaya, mangyayari, pipili niya yung pamilya niya. Oy, Divine! Ikaw ba? Sabi, tatamaan yung ano ko, yung aking camera. Oh. So, yun ang nangyayari ngayon. Yun ang nangyayari sa mga Amazona. Marami nagalit kay Pope Francis noon pero hindi nawala ang kanyang pagkasanto papa. Hindi nawala ang kanyang pagiging leader. Ano pa sabi dito ni Natoy Alinton? Sabi niya, anong kahalili pinagsasabi mo? Walang kahalili si Kristo. Wala bang kahalili si Kristo? Sure siya na walang kahalili si Kristo? Ating ang itanong kay ChatGPT, wala bang kahalili si Kristo? Nang si Kristo. Uy, ano na, Divine? Sleepy na ka? Dibla ko dide? Wait lang ha. Nang si Kristo ay umakyat na sa langit. Umakyat na sa langit. Meron ba siyang pinili? Meron ba siyang pinili upang, chicken, upang humalili? Oh, you want chicken, oh. Magbay ko chicken? O sige, magbay ko mamaya na. Mayroon ba siyang pinili upang humalili sa kanya? O, ayan na. So, natin kung meron ba. Sabi kasi dito ni Natoy Alinton, kay Aldrin Pepito Taytay, anong kahalili pinagsasabi mo? Walang kahalili si Kristo po. Wala daw kahalili. Tanong, dinosaur. Wait lang ha. Lagi, Dra. Tanong ka, dinosaur? Saman? Saman ka nang? Mamaya na. Okay. So, sabi niya, wala rong kahalili. Tanong sa ChatGPT kung wala bang kahalili. Buti pa sa ChatGPT, nakakaintindi ng Bible eh. Okay. Tanan nyo ha? Nang si Kristo ay Nadidistract ako ni Divine ha? Ha? Baby Shark? Ay, wait. Ano ka, Baby Shark? Data Baby Shark. Nilipat ko muna yung si Divine kasi nanonood si Divine ng TV. Kaya kung ano-ano inuutos sa akin, ano? Okay, lipat tayo, Baby Shark. Baby Shark. Yan. Ayan. Ayan. Okay. So dito tayo ngayon at ipagpatuloy na ano sabi dito? Nang si Kristo ay umakyat sa langit, meron ba siyang pinili upang humalili sa kanya? Sabi ni Natoy Alinton, wala daw. Sabi ni ChatGPT, oo, meron. Straight to the point. Sa madaling salita, buti pa ang ChatGPT alam niya. Si Natoy Alinton, hindi. O di kaya sinabi niya lang yun kasi yun ang itinuro sa kanya tagapangaral nila. Sino? Si Elis Riano? Ano sabi dito? Oo, meron. Ayon sa Biblia at sa tradisyong Kristiyano, si Hesukristo ay pumili ng mga apostol at partikular si Apostol Pedro upang humalili sa pamumuno sa simbahan matapos siyang umakyat sa langit. Pero dapat nating linawin, si Kristo pa rin ang ulo ng iglesia. Kahit umakyat na siya sa langit, hindi nangangahulugang iniwan niya ang simbahan. Siya pa rin ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ang pamumuno ni Pedro at ng mga apostol ay pagpapatuloy lamang ng otoridad ni Kristo dito sa lupa. Hindi kapalit, kundi kinatawan. Okay? Hindi kapalit, kundi kinatawan. Representative. Naintindihan nyo?
representative, vicar. Yun ang ibig sabihin ng vicar, representative. Pinili niya si Pedro bilang leader. Mateo 16:18, sinabi mismo ni Jesus kay Pedro, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi ay simbolo ng otoridad. Straight to the point. Tulad ng ibinigay sa mga hari noong lumang tipan. Tingnan ng Isayas 22:22. Kaya ito ay malinaw na pagpili sa kanya bilang tagapanguna ng mga apostol at pastol ng kawan ni Kristo. Straight to the point. Pagkatapos na pag-akyat may halili sa pamumuno, Gawa 1:15-26, pinili ni na Pedro at ng mga apostol si Matias bilang kapalit ni Judas. Patunay na may pagpapatuloy ng tungkulin sa mga apostol. Straight to the point. Sa Juan 21:15-17, tatlong ulit sinabi ni Jesus kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Jesus ang pangangalaga sa mga mananampalataya kay Pedro bilang tagapangasiwa habang siya ay nasa langit. Straight to the point. Konklusyon, oo, si Jesus ay humirang ng mga tagapanguna, partikular si Pedro, Straight to the point. upang pangunahan ng simbahan bilang kinatawan niya. Pero siya pa rin ang tunay na ulo at takapagligtas ng iglesia. Yan, para maunawaan ninyo. Nung sabihin ni Jesus kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa, ibig sabihin, ipinagkakatiwala niya kay Apostol Pedro ang pamamahala sa kanyang buong iglesia. Kaya anumang iglesia na nasa lupa ngayon, na walang history, walang kasaysayan na pinamunuan sila ni Apostol Pedro, once upon a time, ang mga iglesyang yan ay mga peke. Mga peke yan. Meron bang iglesia maliban sa Iglesia Katolika na may history pinamunuan ni Apostol Pedro? Meron ba? Wala eh. Wala. Sabi nung isa, paano na yung Greek Orthodox? Yung Greek Orthodox, dating kaanib natin yan. Kaya nandoon sila nung panahong pinamumunuan kami ni Apostol Pedro. Iglesia Katolika lang eh. Meron bang ibang iglesia na pinamunuan ng mga ni Apostol Pedro? Wala. Sinong iglesia protestante makapagpakita sa akin ng history na once upon a time, pinamunuan sila ni Apostol Pedro, supported by the historians and, historians nga. Meron kayong may sa akin na protestante, ganyan? Na ito, bro, ang United Pentecostal Church, mayroon silang record, pinamunuan sila ni Apostol Pedro noong taong. Meron ba? Ito, bro. Ito naman, yung MCGI. Meron silang record, bro, sa history. Pinatutunayan ng mga historians na once upon a time, noong taong AD 60, pinamunuan sila ni Apostol Pedro. Meron ba? Wala. Alam nyo kung bakit? Ilang taon na ba ang MCGI? Tanungin sa ChatGPT, ha? Ilang taon na ba ang MCGI? Ilang taon na ba ang MCGI? Ilang taon na ba ang MCGI? Tanungin natin. Eto sagot. Ang MCGI o Members Church of God International na dating kilala bilang ang dating daan ay opisyal na naitatag noong 1977. Kaya mahigit 47 taon na ito sa taong 2025. Ibig sabihin, mas matanda pa yung lola ko. Pinanganak na yung lola ko sa mundo, wala pang MCGI.
Ha? Pinangalak na lang yung lola ko. Wala pang MCGI sa mundo. Paano nangyari naging tunay yan? Pangungopya, hindi magiging tunay ang isang samahan ng dahil lang sa pangungopya. Straight to Halimbawa, the sample lang ko point. kayo, ano? Doon sa Mandawi, Cebu, mayroong nagpumaparad, traffic policeman, nakadamit pulis. Yung damit niya, legit yun. Talagang damit talaga ng pulis yun. Pangalawa, yung tsapa niya. Ay, nako, talagang meron yung tsapa nilalagay dito. Meron pa siyang airgun. Airgun sa kanya kasi wala siyang baril eh. Airgun lang. Airgun. Yung tsapa niya, kung saan niya binili yun. Mukha yata tsapa na security guard yun eh. Oh. Pantalon niya, talagang pantalon ng pulis. Yung kanyang combat shoes. Talagang combat shoes ng pulis. Bibitiw siya. Saan ba yung pito ko rito? Meron akong pito rito eh. Wala yung pito ko, no? Dito! Gagano siya sa kalsada. Dito! Mamaya, papasok sa 7-Eleven. Pengi, piso. Ang tanong, kinokopya niya ang gawain ng traffic policeman. Yun ang ginagawa niya, yung ganan eh. Dito kayo, stop. To. Gumagano siya, nasa Mandawi yan. Nasa Mandawi, Cebu. Kinokopya niya ang gawain ng traffic policeman. Alam niya ang rule nila. Alam niya ang mga ethics nila. Alam niya lahat. Kasi dati pala yung traffic policeman. Kaso, ewan ko ano nangyari doon. Bakit natupak yung ulo? Ha? So, yun ang nangyari. Ano? Talagang natupak yung ulo niya. Alam niya lahat ng kanilang mga turo. Mga seminar, mga ethics ng isang traffic policeman. Alam talaga niya lahat yan. At kinokopya niya yung kanilang ginagawa. Kinokopya niya ang kanilang ginagawa. Ang tanong, legit na ba siyang traffic policeman? Sa kanyang pangungopya ba naging legit ba siya? No. Para rin niyang MCGI, nangungopya daw di umano. Take note, walang apostolang nagturo na si Kristo namatay ng Miyerkules. Walang apostolang nagturo na yung communion ay aral lang. Wala talagang tinapay, aral lang. Walang ganun turo mga apostol eh. Ha? Walang turo ang mga apostol na si Soriano daw ang katuparan ng Lucas 21:15-17. Dinosaur, oh. Walang turo nga ng mga apostol. Ang dating namin sila turo na si Soriano daw ang katuparan daw ng Lucas 21. Bakit? Hula ba yun? Na? Sino ang Bible scholar nagpatunay niyan na si Soriano ang katatuparan ng Lucas 21:15-17? Di, layo-layo. Kaya nga pag nagkamali, may sasabihin na katalata, siyang nakakasumpong ng unawa, siyang namamali sa diwa, nakakasumpong ng unawa. Yun ang kanyang palusot. Nagkamali siya? Pag nagkamali siya, sasabihin niya kagad. Siyang namamali sa diwa, nakakasumpong ng unawa. Hindi talaga palusot, ano? Kaya, tingnan nyo kung anong uri yan. Hindi sila ang true church, pero convert ng tao. Ha? Lipat at the dinosaur? Ito lipat dinosaur, be. Eligible po ng dinosaur muna kasi si Divine gustong manood ng The Good Dinosaur. Disney Plus. Wait lang muna ha. Ano yung kulat to kasi itong batang ito.
Kahit na ako nagtatrabaho dito, nag-live ako, hindi siya nawawala ng ng oras na manood ng television sa harap ko pa mismo. O yan. Okay. So, patuloy po tayo, no? Ano pang ibang sinabi ni Nato Alenton dito? Ano ibang sinabi dito eh? Sabi pa niya rito is, nung namatay ang mga apostol ay nagkawatak-watak ang mga naniniwala kay Kristo dahil nagasik sa Satanas ng bulang propeta upang linlangin ang mga tao. Nung namatay ang mga apostol, nagkawatak-watak? Mali ka. Nung namatay ang mga apostol, hindi sila nagkawatak-watak. Bakit? May mga successor ang mga apostol. Tingnan mo si Marcos, successor ni ni Peter doon sa Jerusalem. Si Timoteo, successor ni Apostol Pablo. Si Tito, successor ni Apostol Pablo. O, sino pa? Dami ng mga naging successor. Si Bishop Ignatius of Antioch, successor yun ni Apostle John. O, si Linus, successor yun ni Apostol Pedro. Nasa Biblia ba si Linus? Nasa Biblia. O, si Pope Lenos, nasa Biblia si Pope Lenos. Si Pope Clement, nasa Biblia si Pope Clement. O, nasa Biblia sila. Yung kanilang mga pangalan nasa Biblia, naitala sa Biblia ang kanilang pangalan. Nakapagtataka lang, kahit nandiyan yung pangalan nila, yung mga protestante bulag-bulagan. Yun ang malaking problema doon. No? Ano pa? Sabi dito, ang pinakaunang sulpot po ay Katoliko. Dahil sumulpot yan pagkamatay ng mga apostol. Oh, talaga? Ano nga natin sa GPT? Totoo ba na ang Katoliko ay sumulpot lang? Totoo ba? Tignan nyo ha, sinungaling na naman ito. Totoo ba na ang mga Katoliko ay sumulpot lang? Sumulpot lang matapos mamatay. Tingnan nyo ha. Mali ang sasabihin nito. Unahan ko na lang. Mali. Matapos mamatay ang mga apostol. Oh. Ano ang sagot ni ChatGPT? Totoo ba? Ating ipakita ha. Ito. Yan. Oh. Tignan natin. Totoo ba na ang mga Katoliko ay sumulpot lang matapos mamatay ang mga apostol? Totoo ba? Ating basahin. Magandang tanong ito at mahalagang linawin ng kasaysayan para hindi tayo malinlang ng mga maling aral. Ang sagot ay hindi. Straight to the point. Hindi lang sumulpot ang mga Katoliko matapos mamatay ang mga apostol. Sa katunayan, ang Iglesia Katolika ang direktang nagpapatuloy sa orihinal na iglesia na itinatag ni Kristo at ng mga apostol. Straight to the point. Ang Iglesia Katolika ay umiiral na habang buhay pa ang mga apostol. Straight to the point. Ang salitang Catholic mula sa Greek na Catholicos, ibig sabihin na universal, ay unang ginamit noong 107 AD ni Saint Ignatius of Antioch, isang alagad ni Apostol Juan. Straight to the point. Sa kanyang sulat sa mga tingnan nyo ha, yung aming Bishop Ignatius, apostol, alagad ni Apostol Juan. Yung Soriano nyo, kaninong apostol yan? Ha? Yung mga naging leader ninyo, kanino naging alagad yan? Eli Soriano, alagad ni Nicolas Perez. Nicolas Perez, alagad ni Teofilo Ora. Teofilo Ora, hindi siya alagad. Tumiwalag siya kay Felix Manalo. Hindi putol na. Putol na kaagad, di ba? Dali naman na putol. Pagkatapos Teofilo Ora, putol na. Hindi natin pwede may dugtong si Felix Manalo doon. Bakit? Hindi naman siya naging successor. Hindi siya naging ministro. Tumiwalag si Teofilo Ora kasi hindi napili pagka-ministro ni Manalo.
Nang tumiwalag siya, nagsabi siya, ating itatag, kasama si Januario Ponce, ating itatag ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya itong si Nicolas Perez na galing kay Manalo bilang ministro, lumipat sumama kay Teofilo Ora. Ngayon tumiwalag kay Teofilo Ora kasi nagkuha ng 20 pesos sa kaban. Tumiwalag siya kay Teofilo Ora, nagtayo ng sariling samahan. Ngayon, yung kanyang samahang tinayo, doon na paanib ang mga magulang ni Eliseo Soriano. Doon na paanib. At naging member si Soriano doon sa edad na 17. At siya lang ang naging kauna-unahang ministro na inordinahan ni Nicolas Perez. Si Eli Soriano. Nung namatay si Nicolas Perez, ang pumalit, babae. Hindi nagustuhan ni Soriano. Anong ginawa niya? Tumiwalag siya. Nang tumiwalag siya, hinanap ba niya ang tunay na iglesia? Hinanap ba niya? Siya ba ay naglakbay sa malayong lugar na nasa Biblia? Thessalonica, Efeso, Filipos, Galacia, Colosas. Pinuntahan ba ni Soriano ang mga yon para hanapin ang tunay na iglesia at umanib sa kanila? Never! Never nangyari yun. Bakit? Bakit never nangyari? Hindi siya lumabas sa Pilipinas. Nung siya ay nagtatag ng kanyang samahan, iniwan niya ang kay Nicolas Perez, nagbukod siya ng sariling kanya, nagtayo siya, yung tinayo niya, pinarehistro niya sa gobyerno. At yung iglesia ang pinarehistro niya sa gobyerno, doon nagsipagpasok yung mga panatiko. Tapos yung mga panatiko, nagpapaloko. Sabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Anong umanib pinagsasabi ninyo? Umanib lang kami, bro. Hindi kami iglesia, bro. Umanib lang kami. Tanungin mo, kailan umanib ang iglesia nyo sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Ay, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan, ha? Paano akong idamay dyan? Wala akong alam dyan. Ano ginagawa ng mga MCGI? Anong taon si Eli Soriano umanib sa tunay na iglesia? Ay, wala akong alam dyan. Labas mo ako dyan, problema niya yan. Ganyan sila. Oh, may reklamo kayo? Pasok kayo. Reklamo kayo, di ba? Kailan mo talaga turo ninyo eh? Ha? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kami ay umanib lamang. Sa paanong paraan? Nagbasa lamang kami. Umanib na kami doon. Anong akala nyo sa realidad? Parang Superbook? Lilipad, sinagismo, papasok sa Biblia, naging kaparte na ng istorya? De. In your wildest imagination, nagpapaniwala kayo sa kulukuhang yan? Hindi nyo? Ito na lang unawain ninyo, Maraming beses ang MCGI kinopya ang aral ng MCGU, MCGW. May mga aral dyan na kinokopya-kopya lang. Tanong, naging member ba sila sa kanilang pangungopya sa inyo? Ha? May nakalaban ako dati, yung MCGU Members Church of God Universal Oh, sulpot siya galing from MCGI, yung founder nun. Ang dami, pati iba naman yung kasama ni Eli Soriano, yung may bitbit siyang batang lalaki na may kasama siyang bigotilyo. Tumiwalag rin. Nagtayo ng kanyang sariling iglesia, may nakalagay iglesia ng Diyos din.
Dahil patay na si Soriano, wala na siyang makukuha kay Soriano, o humiwalay siya, natayo na kanyang sariling samahan. Kung buhay lang Soriano, masasampal yun eh. Nawala lang ako saglit, tumalik lang ako saglit, nagtayo ka ng sarili mong iglesia. Oh. Puro sila tayuan na tayo-tayuan na lang. Kopya-kopya ng mga aral. Kopya-kopya ng mga aral. Yung mga nagsialisan sa inyo at kinopya yung ibang aral ninyo. Ang tanong, naging membro nyo ba sila? Sa kanilang pangungopya sa aral nyo, naging membro ba sila? Hindi. Parang lang yung pulis doon sa Mandawi, yung traffic police man sa Mandawi. Gaganon-ganon din. Hale kami. Pero hindi kailanman naging member ng traffic policeman force. Bakit? Topak sa ulo lang yung nangyari mo. Kaya hindi tayo nagiging member ng dahil lang sa pangungopya. May proseso, kailangang magpabautismo ka. Yun ang proseso. Kaya sa inyong panunood sa ang dating daan, hindi kayo magiging member ng MCGI hanggat hindi kayo nagpabautismo dyan. Kahit pa umaten kayo ng kanilang Bible exposition, ng kanilang mass indoctrination, hanggat hindi kayo nagpapabautismo, hindi kayo nagiging membro ng samahang yan. Ganyan lang yan kasimple. Ewan ko lang ba't ang hirap nilang unawain. Ngayon, ikaw, naging membro ka, binautismuhan ka. O, yung nagbautismo sa'yo, binautismuhan din yon. Atras lang, atras. Saan pupunta yan kay Eli Soriano? Tanong, sino bumautismo kay Eli Soriano? Sino? Nicolas Perez? O, sige, kay Nicolas Perez, sino bumautismo kay Nicolas Perez? Sino? Felix Manalo? O sige, Felix Manalo. Sino nagbutis mo kay Felix Manalo? Hala, lagot. Felix Manalo was not baptized. Putol na naman. Yan napapala ninyo, kopya-kopya. Yung pangungopya ng aral, hindi yan nagpapatunay sa isang iglesia. Ang nangyari, namirata lang kayo. Ha? Namirata lang kayo, pinipirata nyo lang. Kala nyo sa pamimirata nyo, naging membro kayo. Never! Straight to the point. Oh, never. At ituloy ating pagbabasa ng ating sabi sa GPT dito. Ibig sabihin, ginagamit na ang terminong Catholic sa panahon ng mga alagad ng mga apostol. Kaya hindi ito sumulpot lang pagkatapos. Ang Iglesia Katolika ay may direktang ugnayan sa mga apostol. May historical succession. O MCGI, meron ba kayo niyan? Meron ba kayo niyan? Yung historical succession, meron ba kayo niyan? Ay, tinitiyak ko wala kayo niyan eh. Kaya nga ayaw nyo magbasa kami ng history. Diba? Ang mga obispo, bishop ng Roma, sa pinaniniwala ang unang papa ni si San Pedro, ang apostol na pinili ni Kristo. Ang lahat ng mga obispo sa simbahang Katolika ay may apostolic succession. Ibig sabihin, naordinahan ng mga naunang obispo na nagmula sa mga apostol. O kayo, meron kayong ganyan? Wala! Ating balikan yung kasaysayan ng MCGI. Si Daniel Rason, siya ang successor ni Eli Soriano. Si Eli Soriano, hindi siya successor ni Nicolas Perez. Tumiwalag siya. Ibig sabihin, doon palang putol na. Tumiwalag siya sa samahan ni Nicolas Perez kasi ang successor si Levita Gugulan. Tumiwalag si Soriano. Ibig sabihin, hindi siya successor. Paano ngayon yan? Ang bilis namang naputol. Putol ka agad? Kakasimula ko ba nga lang, putol na eh. Daniel Rason, successor ni Soriano. Soriano, successor ni... Wala na.
Wala na sagot. Zero na. Zero balance na. Dito tayo kay Levita Gugulan. Levita Gugulan, successor ni Nicolas Perez. Nicolas Perez, successor ni... puto na naman. Puto na naman. Bakit? Tumiwalag siya doon kay Teofilo Ora eh. Hindi siya successor. Teofilo Ora naman tayo. Teofilo Ora naman tayo. Si Teofilo Ora ay successor ni... puto na naman. Puto na naman. Bakit? Hindi siya successor. Tumiwalag siya kay Felix Manalo eh. Ito tayo kay Felix Manalo. Dito tayo kay sa ANC na tayo, ANC. Sino ngayon? Sino ngayon leader ngayon? Eduardo Manalo. Successor siya ni Eranio Manalo. Eranio Manalo, successor ni Felix Manalo. Felix Manalo, successor ni... naputol na. Putol na naman ulit. Kasi, tumiwalag siya sa Seventh-day Adventist. Tumiwalag siya. Ngayon, Seventh-day Adventist naman tayo. Ang haba. Ngayon, si Ted Wilson. Atras ka lang, atras. Pupunta ka doon sa mga 1863. Doon nagkaroon yung mga leader nila. Pagkatapos doon, sino kanino successor yun? Si Ellen G. White. Kanino successor? Si Ellen G. White ang founder eh. Kanino successor yun? Wala, puto na naman. Bakit? Tumiwalag din siya doon kay William Miller. Nung pumalpak si William Miller sa kanyang hula na darating si Quezon sa 1844, na-disappoint sila lahat, tiwalag sila. So si Ellen White hindi successor ni William Miller. Alalagot, puro putol. Puro putol. Gusto nyo yan? Puro putol, puro putol. Nako. Banana, magpauta banana. O sige, magluto ta banana ha. Yan ang problema. Nagmamatigas kayo sa samahang kinaaniban nyo. Kami pa pinagbibintang ang sulpot, kayo naman yon. Kami daw ang pinakaunang sulpot. Ano pinakaunang sulpot? Bahagi kami ng iglesia. Bahagi kami. Sabihin mo, sulpot, bahagi kami. Kung sulpot kami, di sulpot tinatag ni Kristo ng iglesia. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Sabi ni Gereha, ang tinatawag na apostolic succession ng Romano Katoliko ay nagmula lamang sa tradisyon ng mga papa, obispo ng Roma. Hindi ito tinatag sa malinaw na aral ng Biblia. Ay, mali ka. Nasa Biblia ba ang pagtatalaga? Nasa Biblia. Tingnan nyo ha. Nasa Biblia ba? Nasa Biblia ang pagtatalaga. Una, ang iglesia nakapunta sa Roma, di ba? Nasa Roma, Gawa 23:11. Ating basahin na. Tingnan nyo. Ating basahin dito sa Gawa 23:11. Wait lang, nakatakip yung tingnan natin ha. Gawa 23:11. Anong pagkakasabi dito? Atin mo nang unahin doon sa Mateo 21:43. Yan, maganda ito eh. Sabi dito, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Alaka. Anong bansa ang tinutukoy dito? Gawa 23:11. Anong sabi? At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kaniyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma.
Pagdating sa Roma, anong nangyari? Roma 1:7, sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Pagdating sa Roma, nasa ng iglesia ngayon? Oh, sabi ng ibang MCGI, nawala na. Ha? Ibig sabihin ba? Na masakir lahat? Hindi pwede maubos yan. Bakit? Yung mga membro nanganganak pa yun, nagkakaapo pa nga eh. Paano mauubos? Mauubos yan. Nanganak ang nanay. Tapos, may mga pag-uusig. Meron pa siyang ibang anak nahiwalay kasi kailangan umis ka po dahil inuusig tayo. Napatay yung nanay. Yung anak nandun, buhay pa yung anak. Nagkaroon ng syota. Nagpamilya, din nagkaanak na naman ulit. Yung tatay naman, hinabol naman yung tatay, napatay naman yung tatay. Yung anak nun, manganganak na naman ulit. Magkakasyota, magkakapamilya, manganganak ulit. Paano mauubos? Hindi pwede maubos yan. Yung angkan nyo nga, hindi naubos eh. Sariling angkan nyo Kung sariling angkan nyo hindi naubos, sila pa kaya mauubos? Napakalaking kalokohan. Napakalaking kalokohan ng mga pinagtuturo ng mga MCGI na ito. Nawala daw. Ngayon, nakarating sa Roma. Nasaan ang iglesia ngayon sa Roma? Sabi na, nawala doon, nawala. Nawala. Nandoon lang. Ayaw nyo lang tanggapin. Tanggapin nga sa ChatGPT, ha? Yung iglesia na nasa Roma. Ayan. Kanina din na. Yung iglesia katolika na nasa Roma. Tanungin. Yung iglesia katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? Ano ang sagot? Tingnan nyo, ha? Maganda sa GPT, Tingnan nyo, yan, Ulitin ko, ha? Yung iglesia katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? O mga MCGI, makinig kayo, huwag kayong claim ng claim dyan. Ha? Ang problema sa inyo kasi puro kayo claim ng claim di kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Pasensya na kayo kasi umanib lang kami umanib. Lelang nyo lahat. Umanib. Yung iglesia katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? Ano ang sagot? Oo! Straight to the point. Ang iglesia katolika na nasa Roma ay bahagi ng orihinal na iglesia ng Diyos. Straight to the point. Kaya sabi nila, ano ba ang tunay? Iglesia ng Diyos, iglesia katolika, pareho lang yun. Bakit? Isang iglesia yan. Sabi nila, meron bang sa Biblia, iglesia katolika? Meron. Saan? Yung iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, yan ang iglesia katolika. Tatawa sila, alukatin mo sa history. Ay, walang takbuhan sa history. Ano daw ang tanong ko? Yung iglesia katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? Oo, ang iglesia katolika na nasa Roma
ay bahagi ng iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem. Straight to the point. Ito ang direktang pagpapatuloy ng iglesyang tinatag ni Hesukristo sa mamagitan ng mga apostol. Nagsimula sa Jerusalem at lumaganap hanggang sa Roma at sa buong mundo. Tapos sasabihin ng mga MCGI, hindi yan ang Katoliko. Ano? Magigipagtagisan ba kayo sa akin? Magigipagtagisan ba kayo sa akin? Ay, magigipagtagisan. Yung sa inyo, imahinasyon lang yan. Ating tanongin si ChatGPT, ha? Wait lang, ha? Itanong si ChatGPT. Ito, ha? Itanongin si ChatGPT, ha? Yes, Resmelo. Oh, Resmelo, wait. Totoo ba ang sinasabi ng mga MCGI na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia? Hop! Wait lang. Ayan, ha. Ang tanong ka kay ChatGPT, ha. Tingnan nyo, ha. Totoo ba ang sinasabi ng mga MCGI na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia? Ano sa tingin nyo ang sagot ni ChatGPT dyan? Tandaan nyo, hindi sa amin ang ChatGPT. Hindi sa amin ito. Hindi din sa kanila. Ang tanong, sila ba? Ha? Ate, basahin kung sila ba, ha? Totoo ba yung sinasabi ng mga MCGI o isa lamang hallucination? Totoo ba ang sinasabi ng MCGI? Hindi kami ang tunay, umanib lang kami. Totoo ba yon? Totoo ba yon o isa lamang bunga ng halusinasyon? Sa tingin nyo, ano kaya ang tama doon? Pasahin natin. Ito. Totoo ba sinasabi ng mga MCGI na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia? Ating basahin ang sagot, ha? Ito. Magandang tanong yan at dapat itong suriin sa liwanag ng Biblia at kasaysayan. Ang sinasabi ng MCGI o Members Church of God International na sila raw ay umanib lamang sa tunay na iglesia na nasa Biblia ay isang doctrinal claim. Straight to the point. At isang lamang doctrinal claim. Oo. Toy house? Ano yun? Toy house? Wala may toy house. Magbay lang ta, ha? Ato na lang sa diri ko lang, ha? Si Divine, naglangin na naman si Divine. So, silipin na dito sa YouTube tayo. Toy house. Toy house. Wait lang. Ito si Divine ng toy house. Oy. Toy. Wait lang muna, ha? Kasi ano yung muna si Divine. Toy house. Okay. Op. Ayan. Toy house. Oh. Wow. Oy, si ano yan? Pururo. Oh. Ngayon, tuloy tayo. Ating balikan natin, basa natin na nyo, ha? Yan, oh. Magandang tanong yan at dapat itong suriin sa liwanag ng Biblia at kasaysayan. Ang sinasabi ng MCGI na sila raw ay umanib lamang sa tunay na iglesia na nasa Biblia ay isang doctrinal claim Straight to the na point. kailangan nating siyasatin kung makatotohanan ba o mapanlin lang.
Straight to the point. Ano sinasabi ng MCGI? Ang pangunahing pahayag ng MCGI lalo na noong panahon ni Eli Soriano ay kami ay hindi nagtayo ng bagong relihiyon. Kami ay umanib lang sa tunay na iglesia na nakasulat sa Biblia. Tila maganda pakinggan. Parang sinasabi nilang hindi sila sekta, kundi bahagi sila ng iglesia ng Diyos na binabanggit sa Bagong Tipan. Pero totoo ba ito? Una, walang historical o apostolic succession. Straight to the point. Ang MCGI ay hindi konektado sa alinmang orihinal na iglesyang tinatag ng mga apostol. Straight to the point. Itinatag lang ito noong 1977 sa Pilipinas. Wala silang unbroken lineage o historical continuity. Straight to the point. Mula sa mga unang Kristiyano, di tulad ng Iglesia Katolika o Eastern Orthodox. Kung tunay na iglesia sa Biblia, bakit lumitaw lang ito noong ika-20 siglo? At number 2, may sariling aral na taliwas sa unang Kristyanismo. Ano pa? Pangatlo, ang umanib lang kami ay isang taktika para iwasan ang pagiging bagong relihiyon. Ang tunay na iglesia sa Biblia, itinatag ni Jesucristo mismo. Nagsimula sa Jerusalem, may apostolic succession at visible structure, obispo, presbitero, diakono. Yun. Tinawag sa iba't ibang pangalan, Church of God, Church of Christ, The Way, The Body of Christ. Pero iisa lang ang iglesia, hindi marami. Kilala sa kasaysayan bilang ang iglesia. Ano daw? Kilala sa kasaysayan bilang ang Iglesia Katolika. Straight to the point. Unang ginamit ang pangalang ito noong 107 AD ni Saint Ignatius of Antioch, alagad ni Apostol Juan. Straight to the point. Konklusyon, hindi totoo ng MCGI ay basta umanib lang. Ano? Hindi totoo ng MCGI ay basta umanib lang sa tunay na iglesia sa Biblia. Ito ay isang bagong organisasyon na may sariling turo na lumitaw lang noong ika-20 siglo. Ang tunay na iglesia na nasa Biblia ay may diretsyong ugat sa mga apostol. At ito ay nagpapatuloy ngayon sa anyo ng Iglesia Katolika Straight to the point. na may kasaysayan, estruktura at pananampalatayang hindi naputol. Straight to the point. O, yan. So, nakita nyo? Oh. Ano? Magpapaloko pa rin ba kayo? Baka yung paloloko dyan. O mga MC dyan nanonood ngayon, magmamatigas pa rin ba kayo? Ha? Magmamatigas pa rin ba kayo? Huwag na kayong magmatigas. Dahil hindi yan uobra. Oh. Basta rin mga comment dito. Alas 11:32 na pala nakalimutan ko. Nawala ako kanina kasi pinabitbit ako doon ng sako ng bigas at nabasa ako ng ulan. Dinosaur. Si Krung-Krung muna, si Krung-Krung. Oh. So ating basahin ngayon to ng mga comment dito ng mga ating mga nanonood. Si Gereha, masasabi natin ang MCGI ay nagsisikap na umanib sa aral ni Kristo. Ay, nagsisikap. Kung talagang nagsisikap kayong umanib, ang inaaniban hindi aral. Palpak kayo dyan. Ang inaaniban ang iglesia, hindi ang aral. Hindi kailanman turo ng mga apostol sa Biblia na aniban ang aral.
Ang inaaniban, iglesia. Ang aral, hindi naaaniban yan. Ang ginagawa nyo, kinokopya nyo lang. Sa pangungopya nyo, para kayo dong sa sinasabi ko na sa Mandawi, nagta-traffic policeman, peke naman. Kinokopya ang ginagawa ng traffic policeman, peke pa rin kahit nakopya pa niya. Kahit pa legit yung kanyang sinusot na damit at uniforme, peke pa rin siya. Di ba? Huwag kang mangarap. Gereha. Ang sa akin ay ganito. Gusto ko lang na magising ka sa totoo. Kung magmamatigas ka, hindi naman natin alam yung darating na mga pangyayari sa buhay natin, ano? Pero kailangan talaga na, ma-realize mo nasa mali ka. Kasi sabi ni Kristo, matutuwa ang daan-daang anghel sa langit nang dahil lamang sa isang taong nagsisisi. At tandaan ninyo, mas priority ni Kristo yung talagang marunong magsisi kaysa doon sa ilang daan kayo, hindi marunong magsisi. Pagsisihan nyo na nasa kayo, Soriano kayo. Okay, magmatigas. Ang sabi ni Greha, masasabi natin ang MCGI nagsisikap na umanib sa aral ni Kristo. Mayroon ba silang turo na aniban yung aral? Mayroon bang turo sa Biblia na aniban yung aral? Ang alam ko sa Biblia, ang inaaniban ng iglesia, hindi yung aral. Ang iglesia, may aral. Ang iglesia, may aral. Kung aanib ka sa iglesia, hindi sa aral. Iba naman yan. Kasi pag hindi ka umanib sa iglesia, lumabas ka, nasa iglesia ka na, lumabas ka pa. Ang tawag sa iyo, Antikristo eh. Kahit pakopyahin niyo ba yung aral, sa ngalan na hindi ka umanib sa iglesia, lumabas ka, ang tawag sa iyo ni Apostol Juan, sa unang 1:18-19, Antikristo ka. Straight to the point. Tandaan nyo yan. Hindi biro ito. Hindi biro ito. Ito ay makatotohanan, ito ay totoo, kahit na minsan napuputol ako kasi tinatawag ko sa labas. Totoo mga sinasabi ko rito. Kasi nadidista ako ni Divine. Hingi si Divine ng rice Milo. Hingi si Divine ng banana. Banana ko. Hingi si Divine. Banana daw. Napa? Banana daw. Basa na po. Magluto sa si Papa ng banana. Luto si Papa banana. Banana! Mga tanig minions Okay, so ganito na lamang po ako. Lagpas ako ng 36 minutos. Pero ganun pa man, ako'y natutuwa at nandyan kayong nanonood. At sana yung mga sinasabi ko rito may natutunan kayo. Gamitin nyo ito yung mga sinasabi ko rito laban sa mga MCGI. At tinitiyak ko sa inyo, magagalit sila sa inyo kasi yung kanson sa kanila puro lamang bunga ng halusinasyon. Samantalang ang mga reasonings ninyo ay batay sa realidad, hindi sa hallucination. Ginagawa ng mga MCGI, yung kanilang mga claim, yun ay ayon lamang sa kanilang hallucination. Ano daw? Umanib lang daw sa tunay na iglesia. Anong umanib? Nang umanib ba kayo, nangungopya lang kayo ng aral? O nagpabautismo kayo sa samahang yan? Ha? Nang kayo ay umanib sa MCGI, ano ba ang MCGI? Aral ba ang MCGI o samahan? Nagpapaloko kayo eh. Ha? Wag na wag kayong magpapaloko. Dahil the more nagpapaloko kayo, dumadami ang manloloko. Okay? Dahil 11:37 na, kailangan ko lang po mag-relax. Salamat po sa mga nanood sa ating live dyan, no?
Shepot FC, atin na lang i-shout out lahat ng mga nanonood sa atin. Si Sylvia Roa, si Maria Dulce Lapis, si Jinro, si Reginaldo Dumukol, dire sa Liloy, Zamboanga del Norte. Walay ulan bro. Good morning og sa mga kaubanan nimo diha. God bless. O si Linda, Tata Camilo, si Gereha, si Total Eclipse the Blind. Oh, sabi naman dito ni si Chris Abellanosa, si Ansieta Oliva, si nasagot ko na, ano ko na to, si Rani Fernandez, Rani Fernandez. Sabi niya is bro, ang the reliers sa TikTok na pinabura ni Father Darwin na video sa punto ni riribat pa rin nila ang naghahanap talaga sila ng gulo. Tapos pagpatulan mo naman sila magbabanta na sa buhay mo. Look at this chest, Tyson. Oh, yun talaga sila, the revealers. Oh, tinama na naman yung aking kamera. Okay. Ito naman tayo ngayon sa mga basa-basa ng mga comment dito, ano? Bago tayo magtapos, ito naman si Domino Nakar, shout out sa iyo. Si Emiliano Goyo, shout out sa iyo. Si Mari Manato, shout out sa iyo. Si Linda, tapos na si Tati Linda, Tata Camilo. Sino pang ano dito nanonood sa atin? Si Marife Castillon. Huwag tayong lumiko para hindi tayo maligaw. Tumbukin lang simula CFD. Pare, Obispo, Arsobispo, Kardinal sa Tupapa at sa Pedro, doon kadadalhin sa ulo ng iglesia na si Jesus Christ. Sabi naman ni Arvin Magdaya, ano masabi mo doon kay Rudy Racasa, bro? Si Rudy Racasa, yung humanist doon sa Cebu, pagdating sa sigawan, talo ako doon. Sigawan ha. Kakaiba yung taong yon. Hindi na mamalat ang boses nun. Ako, pag ako sumigaw, mamalat ang boses ko eh. Siya, hindi siya na mamalat ang boses. Kahit ilang oras pang sumigaw, si Rudy Racasa, hindi na mamalat ng boses yan. Pero matinding mga blasphemy ang lumalabas sa bibig niyan. Pagdating ng panahon, hindi niya matatalikuran yung blaspheming yan. Nako, ewan ko na lang. No? Si Rachel Galibot. Good morning po dyan doon na ako natanaw sa YouTube. Katapusan ng mundo, title Lihim ng Katoliko Romano, The Religion of Bride of Christ. Naku. Ito naman tayo ngayon kay andyan si Larry Silva Jondo. Kanina pa ako tumatawag sa number mo, hindi ka makontak, usap tayo. Ha? Ang husay magdaldal kapag walang kausap. Pag may kakadya, hinahamon ako nito. Wait lang ha. Wait lang, hinahamon ako nito eh. Lang. Oh! Bear! Oh, Bear daw, Bear. Kasi tawagan nga si Larry Silva. Bird. Oh. Sige. Ha? Oh, Bear. Bear. Masha and the Bear. Masha and the Bear. So, tatawagin si Larry Silva ha. Kung sasagot si Larry Silva, wait lang. Sabi ni Divine, Masha and the Bear. Papaalam na sana ako eh. Nabasa ko yung nagtaano daw si Larry Silva. Yan. Okay. Larry Silva ha. Hindi na sumasagot si Larry Silva. Larry Silva. Para po ito na ako tumatawag kay Larry Silva. Ayan o. Larry Silva. Larry Silva. Hello, Larry Silva. Ay, naku, Larry Silva. Larry Silva. Ayaw sumagot ni Larry Silva. Okay. So, i-try ko i-stop yung ating call sa kanya. At ating i-direct daw sa cellphone number niya. Oh!
Mickey Mouse. Say Mickey Mouse. Ano ba kung ano nga yung number ni Larry Silva rito? Wait lang ha. Larry Silva. Larry Silva siya ay smart ba to? Token text. Tawagan. Baka mag-ring. Yan natin kung mag-ring ba. Hello? Kung mag-ring ba ito? Okay ha? Ah. Wait lang. Mic 2. Okay. Narinig ako? Hindi pa nagre-ring oh. Malinaw ba audio ko dyan? Malinaw? Hello. Hello? Oh. Hello? Si Kone, Larry ni, Larry? Oh. Oh. Tumatawag ka sa number ko, di mo ko makontak? Ganiha pa ko sig tawag. Ganyan sig tawag dayo. Huwag mo aman ni ring lang kung ako messenger lagi. Wala po Number nimo bagi gamit ka ron. wala po ni ring akong number. Asa mo din nagibutang nimo nagbutang mga number diha sa imong live eh. Na dire sa ko ang tapad, ara sa kong tapad. Ang cellphone wala gyud nagring. Dili makontak, imposible naman di sa Valencia kung walay signal. So, sa Valencia wala? Nano ko sa kwan sa Valencia. Walay signal diha. Na signal. Na ako'y 3 bars. Han. Ganiha pa ko nagtawag. Okay. So, sa may kuhanin mo dayon ta, musukol ka sa topic apostolic succession. Ay, nagkaon ako ay. Nagkaon na di ka. nagkaon Sunod ako. sa... Ugma na lang. Naman din mo Masama to inyong debate ni John Paul. Kung saan man to? Kuwibis daw. Webes? Kuwibis. Unsa oras sa Webes? Kanan nimo ang kaan. Usama. Usang kuan? Unsay topic ninyo? Ay, kato yung gingon. Sa Ribulto no. Rebulto. Yung sa bagay sa Rebulto, pamatud-an niya nga. Affirmative siya. Pamatud-an niya na dili Diyos ang mga Ribulto no. Matud-an niya nga dili Diyos ang mga Rebulto. Murag balit ada, murag ikaw may dapat mo prove ana bro. Nga matud-an nimo nga ang Rebulto Diyos-Diyosan. Ang Rebulto sa simbahang Katoliko Diyos-Diyosan. Ikaw ang mo affirmative na dapat, dili siya. Siya negative lang siya kay dili man, dili. When you say the term dili, negative na. Dili siya affirmative. Pamatud-an niya nga kuan ang inyong mga kuan diha dili Diyos-Diyosan. Ako ang musupak. Dili bro, ang kanang term nga dili bro, negative ang kanang term nga dili. Dapat ikaw ang mo affirmative. Pamatud-an nimo nga ang larawan sa Katoliko mga Diyos-Diyusan. Proposition man na siya. Nya ang negative iyang role is pagsupak. So iyaha is ang nasa iyaha ang dili o wala. Dili man kaha. Dili ang siyempre ang iyang pamatud-an na sige bisag kinsa ang affirmative basta mag-istorya lang eh. Ikaw lagi may dapat affirmative na lagi. Di away problema. Ano kay kuan man ang iyahan na may dili pwede ang mag affirmative ang dunay term nga dili. Kung Katawan may dili, tama. Hindi kung may dili, negative siya. Mo na gani. So okay na ka diha. O di nitando nitando man to siya nga siya alternative affirmative nitando man to siya pero wala problema na dali man na istoryahon. O lagi so okay ka na depeta nga siya mo affirmative sa dapat siya ang negative.
pwede mo na isgutan na diha di actual na. Nitando man to siya nga siya nga natin sir natin nitando man to siya pero wala problema na dali man na istoryahon. Hello. Lagi, so okay ka na, Depeta? Ikaw, Saboy. Na siya mo affirmative sa dapat siya ang negative. Na may, Manood nalagi ko sa ko, tingog. hindi ko na isgutan na diha di actual na. Nalagi tingog lagi. Pero wala problema na dali man na Nalagi tingog. istoryahon. Hello. Lagi, so okay Hello, ka na, Depeta? Ikaw, Saboy. Na siya mo affirmative sa dapat Sige, siya ang sige. Manood ko sa ko. Na may, Manood nalagi ko sa ko, hindi tingog. ko na isgutan na diha di actual na. Nalagi tingog lagi. Pero wala problema na dali man na Sige. Nalagi tingog. istoryahon. Lang ha, negative. So okay Hello, hello. ka na, Depeta? Ikaw, Saboy. Na siya mo affirmative sa dapat Sige, siya ang sige. Manood ko sa ko. Na may, Manood ko negatingog sa negatingog. Ha? Sige, sige. Ugma na lang. Hindi man ni siya food. Ikaw sa inara. Sige, babay na ako sa inyo ha, kay alas 10, alas 11 na. Ihulog pa yun nimo sa inara. Ikaw yun. Kalang ka diha. Lagi. No. Ray. No. Okay. Dito sa Devaneva. Devaneva. Ito. Ito ka sa bed. Ito sa bed. Bed. Ito bed ko. Bed. Diyan ka sa bed. Okay. So, nagatingog rin ko ano lang. Ano sa nagatingog diri ha? Para ni balos. Okay. So, yun po ang ating tampok ngayong video na ngayong umagang ito. So, bukas po ng umaga, may live na naman po ulit ako at ako pipili ng topic na atita topic sa umaga. Siguro maganda pag-usapan yung mga rebat ng mga ibang mananampalataya. Yun ang ating i-rebat sa ating live. Ito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Live. At dahil alas 11:50 na po ng gabi, is kailangan na po natin na magpaalam sa inyo. So salamat po sa mga nanood. Sabi ni Gereha Ray Brian Montes, hindi mo pala alam, sabi ni Darwin Gitgano, ang Matthew 16:18 ay hindi pinangalanan ng simbahan. Tapos itanong mo sa akin, pare na mismo nagsabi hindi pinangalanan. Gereha, eto ang masasabi ko sa iyo. Ang taon ng mga apostol hindi dumikit. Ha? Ayun lang, yung aking kamera na ano na naman ulit. Sige. Aking yung panahon ng mga apostol, bro, hindi siya dumikit doon sa Mateo 16:18. Hindi siya dumikit doon. Sa panahon ng Mateo 16:18, hindi talaga pinangalanan yon. Pero yung iglesyang tinatag sa Mateo 16:18, dumating ang panahon, pinangalanan yon. At yung iglesyang yon, kilala na ngayon sa tawag na Iglesia Katolika. Hindi ang iglesia kinaaniban mo. Kaya huwag kang managinip. Hindi pabor sa iyo ang Mateo 16:18. Bakit? Kasi nagpatuloy ang iglesia, hindi dumikit. Hindi dumikit sa panahon ng 16:18. Kasi kung dumikit lang sa panahon ng 16:18, dapat sana hindi napako sa krus si Kristo. Napako Ibig sabihin yung iglesyang yun, nagpatuloy yun hanggang sa dumating ang panahon, pinangalanan siya. At nang nagkaroon siya ng pangalan, anong tawag sa kanya? Iglesia Katolika. Hindi lang sa inyo. Straight to the point. Kaya huwag kang masyadong magpanaginip dyan. Hindi ubra yung mga strategy mo. Ha? Gereha? Kung magmamatigas ka sa ulo mo, problema mo na yan. Magmamatigas ka dyan, problema mo na yan. Hindi naman kami ang mawawalan ng kaligtasan kung magmamatigas ka
Tandaan mo bro, Gireha, hindi kami ang mawawalan ng kaligtasan kung magmamatigas ka dyan. Sabi niya, sa Matthew 16:18, hindi pinangalanan ni Jesus ang simbahan. Walang binanggit na pangalan gaya ng Iglesia Katolika, Iglesia ni Pedro, Iglesia sa Roma, Iglesia ni... Etong sagot natin dyan. Yung Iglesia na tinatag sa Matthew 16:18, nagpatuloy yun hanggang ngayon. Okay? Nagpatuloy yun hanggang ngayon. At sa ating panahon ngayon, may pangalan na siya. At hindi yun ang samahan ninyo. Wait lang ha. Aba mo na Sainara. Si Sainara ba kay... O lagi, Okay ha. Wait lang. Ikaw ba? Tanawang galing ang YouTube. Ayaw ibalhin. Oh, ibalhin mo gudi mo. Oh, ibalhin na po do. Yan ha. Tandaan ninyo. Ang realidad ay realidad. Ang hallucination ay hallucination. Tanggapin mo man o hindi, Gireha. Ang iglesyang tinatag ni Kristo, kilala na ngayon sa tawag na Iglesia Katolika. Hindi ang iglesia ginaaniban mo. At dahil dyan, Matthew 16:18 bilang patunay ng Katolikong claim na si Pedro ang unang papa na ang Romano Katoliko ang iglesia tinayo ni Kristo ay hindi totoo ayon sa buong konteksto ng Biblia. Hindi daw totoo. Kung hindi totoo, sino ang founder ng Iglesia Katolika? Sige, hinahamon kita. Showdown tayong dalawa. Wait lang. Makurintihan yung karon. Pira di makurintihan yung karon. Ay, lagi lang. Hindi. Oh, sige. Oh. Eto ha. Kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, Gireha, sino? Sino? Yan ang aming mga hamon sa mga nagmamarunong na hindi nila masagot-sagot. Sige ko, ano mo? Kani? Ano man isulod? Ano man isulod? Oh. Sige, Gireha, pakisagot nga Gireha, hintayin ko yung sagot mo. Kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Sige. Pakisagot, Gireha. Mamarunong ka eh. Sige, pakisagot. Kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Paakan, lagi ka na lang yung kurente na. Oh. Ano, pakisagot, Gireha. Sabi ko, ano mo? Sainara, oy. Sige. Ito. Bantay ka, lamigas ta na. Kanina lang ang kaway sulod. Ayaw po niya kaway sulod. Aro. O, yan. Sige, wait lang. End ko na ito kasi maingay si Sainara. Sige, paalam sa inyo, hindi na sumasagot si Gireha eh. Kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Yan ang challenge ko sa iyo. Hahamunin kita sa isang debate, Gireha, patunayan mo sa akin ang founder ng Iglesia Katolika with references. With legit references. Hindi yung mga Google lang ha. Kailangan talaga may reference ha. Kasi tayo, gumamit ng reference dito eh. Saan ay? Wait lang. Sige, bye-bye na. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our response.